Hindi ako magre-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. O yun guys ha, good morning muna rito at good evening dyan. Narinig natin ang statement nitong si Inday Sayad hindi talaga siya magre-resign. No? Oh, ito yung matagal na nating sinasabi, di ba? Matagal ko nang kino-content at matagal nang sinabi ng ating puting kabayo na wala sa hinuha ni Inday Sayad ang mag-resign. So talaga kaya nga yung nagpapakalat na magre-resign daw si Inday Sayad, kalokohan talaga yan. No? Hindi mangyayari na siya ay mag-resign dahil sa mga ilang bagay na sinasabi ko rin naman noon pa, okay? So talagang si Inday Sayad, hindi yan magre-resign. Sinabi na nga niya, di ba, maliwanag. Tanggalin na lang siya ni PBBM. Hindi naman makakapagtanggal si PBBM, unang-una. Kabubuhan nito, impeachment, pwede ka ang paraan para matanggal ka. Di ba? Kaya yung siya sabing tatanggalin ni PBBM, what the heck? Diba? So ngayon guys, eto, tulad ng sinabi ko noon, paulit-ulit ko sasabihin na hindi magre-resign si Sayad kasi nga unang-una, sobrang kapal ng mukha niyan, di ba? Wala nang kakapal pa sa mukha, wala nang mas kakapal pa ang mukha sa kay Inday Sayad, tandaan nyo yan ha. Eto talagang garapal na makapal ang mukha at the same time talagang matibay ang panga. May saltik nga may sayad nga no? So, hindi yan nakakaramdam ng kahihiyan. Hindi wala sa bokabularyo niyan ang mahiya. Wala sa bokabularyo niya. Wala rin konsensya yan. Ganyan ang pagkatao niyang hinayupak na yan. So, kaya huwag kayong aasa na yan ay magre-resign dahil sobrang kapal nga ng mukha niyan. Ang pangalawa, may punto naman kung bakit siya magre-resign dahil inaasahan nga niya na hindi siya mai-impeach. Dahil nga sa numero, di ba? Dahil nga sa malaking usapin pa ang numero, kung ilan ba talaga ang magiging 2/3 kung saan kukunin ang baseline, no? Kung saan ang base nito, kung sa present ba ngayon o dun sa kabuuan mismo ng 24. So isang usapin pa yan na yan ay aakyat sa Korte Suprema. So si Inday Sayad, talagang hindi siya magre-resign dahil ang punto nga niya ang kanyang inaasahan hindi siya mako-convict o di ba? Kundi siya ay ma-acquit dahil kukulangin nga ang numero. Regardless, lumabas man ang mga ebidensya o kung ano pa man, mananatili siyang makapal ang mukha, di ba ga? So at the same time, ang pangatlo, kung magre-resign siya, mapapabilis yung mga kaso niya. Di ba? Lalo na sa ombudsman, lalo na yung plunder na walang piyansa. So mapapabilis ang pagtakas niya. At pag napabilis ang pagtakas niya, mabilis siya makakapunta sa Europa. At ang mangyayari niyan pag mamimiss niya si Zulaika. Siyempre si Zulaika hindi basta makakasunod ron kasi ang kasama ni Inday Sayad ron, yung isa niyang jowa. O di ba ga? So isang malaking problema yon at mamimiss siya talaga si Zulaika. So hindi siya magre-resign. Diba kasi mapapabilis ang kaso niyang plunder pag umakyat sa Sandigan Bayan yung plunder niyang kaso, aba, no bail yun. Yung iba niyang kaso, yung mga itong sa grave threat, inciting to sedition, may bail yan walang problema, makaka-bail siya dyan, di ba? So, pero yung plunder hindi, kaya hindi siya magre-resign dahil yun ay pananggalang niya. Kumbaga para bang nagiging kahit papaano niya yun para hindi muna progress itong tawag dito plunder case laban sa kanya, di ba? Pero tataka naman ako, ombudsman, hindi naman wala naman sinabing immune ng vice president sa kaso, ba't hindi nyo pa gawin ng maayos yan? Matagal-tagal na rin yan hanggang ngayon ba nasa fact-finding pa rin? Parang yung kay Sabit Sipon, matagal-tagal na yun Kay Sabit Sipon, October pa yun, nasa fact-finding pa rin ba, di ba? Aba, ombudsman, galaw-galaw sa mga sa mga kasong yan
Huwag nyo na yung patagalin pa sa baso kasi hindi naman ibig sabihin kung mahuli man siya. Katulad nila, Marco Tay at Jingay. O di ba mga nakakulong pero mga senador pa rin sila. So the same lang kay Inday Sayad, hindi naman siya matatanggal sa posisyon eh. Magiging busy pa rin siya eh. Vice President pa rin siya, hindi naman siya matatanggal. Dahil tangi matatanggal lang ang Vice Presidente sa pamamagitan ng impeachment, pamamagitan ng pagre-resign niya. O kaya pag nadedo siya, di ba? Hindi naman porque sinampahan mo ng kaso, ibig sabihin tanggal na siya sa pagiging BP niya di ba? So, Ombudsman, galaw-galaw. Okay, so yan ang tatlo na dahilan kaya hindi talaga magre-resign si Inday Sayad. Tsaka ang inaasahan ni Inday Sayad makakurap pa ng makakurap. Anyway, sa atin naman, matagal ko na rin sinasabi guys, huwag tayong umasa sa conviction. Ang importante sa atin, lumabas ang mga ebidensya, mahayag sa tao, ang mga kawalang hiyang pinagagawa nito ni Inday Sayad. Para ito ay sabi ko nga sa inyo, damaged goods na to eh. Wala na itong lakas. Maniwala kayo sa akin, yung survey ng SWS at False Asia, fake yan. Yan ay malayo sa katotohanan, Yung mga survey na yan ay hindi naghahayag ng tunay na estado ng kanilang political strength sa grounds, Walang katotohanan 'yan. Ayaw nga ng mga kabataan sa kay Inday Sayad na ang kabataan ang siyang bumubuo ng 40% ng botante ngayon sa Pilipinas. Isipin nyo yan, tapos sasabihin kay si Inday Sayad ay malakas. Paano naging malakas siya? Kung malakas yan, di sana yung rally ninyo umabot na ng milyon. Bakit pag nagrarally kayo, 30, kung hindi kayo sasamahan ng iglesia ni Kulto, hindi kayo aabot kahit 5,000. Di ba ga? So pagpapatunay na wala na, mahina lang talaga. At fake news yung False Asia na yan. Tsaka itong SWS, false fake news din yan. Walang katotohanan ng mga survey niya. Diyos ko po, Rudy. Saan ka ba naman nakakita na nag-survey ang pipiliin survey? Tatanungin ka muna kung DDS ka ba o BBM supporter. Pag BBM supporter ka, pass. Pag DDS ka, tsaka ka susurveyin. Saan ka naman nakakita ng ganon? Tapos ang sinusurvey pa, tambay. Teka lang, ilang porsyento ba ang tambay ang walang trabaho sa Pilipinas compare sa mga nagtatrabaho? Kalimitan ng mga nagtatrabaho, talagang mga loyalista yan At mga pag hindi pink, dilaw sumusuporta sa gobyerno. Pero si Inday Sayad, wala talaga yan. Ang mga didilis, wala na talagang bilang yan. Lakas-lakasan lang yan, maniwala kayo. Dahil kung talagang malakas yan, noon pa nagpakita na ng lakas yan. Bakit hindi makapagpakita, di ba? So, okay, maliwanag. Hindi magre-resign si Inday Sayad katulad ng sinabi ko dahil sa tatlong yung kapal ng muka. Pangalawa, yung confidence siya na hindi siya mako-convict. At ang pangatlo, dahil nga sa takot siya na bumilis yung kaso niyang plunder, di ba ga? Kaya wag kayo masyadong maniwala may nagsabing magre-resign. Noon ko pa sinasabi, hindi yan magre-resign. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Sobrang kapal ng mukha niya. Okay, so yun lang muna sa umagang ito. Yun lang ang news na nakarating pa sa akin ngayon, Anyway, may nabasa pala ako yung post ni General Torre. Popost ko ibang content. Sige, yun lang sa mga bobong didilis at may side na nyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side ay laging high blood. Bye!